Good evening mga idol. Sa mga kapwa natin mga sabungero, siguro sa mga katulad sa akin, nasa mga 46 ako eh. Simula ako nagsabong grade 4, basta laban lang ng laban. Umasa ako na pag magaling ang manok ko, automatic mananalo na. Pero na-realize ko nung tumatagal na mga idol, kahit magaling ang manok mo, meron ding kahinaan, meron ding time na kahit magaling ang manok mo, pinatay na medyo mahinang manok kaysa kanya. Malakas siya pero pinatay lang siya ng mahina. Siyempre maisip-isip mo yan kung bakit ganon. Na ngayon napagtanto ko na ang sabong is mahiwaga. Mahiwaga nga pero meron talagang kuan dyan, meron talagang masasabi natin dyan na noon, ang record ko dati is sabihin natin na 50-50. Umaasa ako sa magaling na manok, quality sa manok, 50-50. Pero nung bumili na ako ng medyo mataas na antas sa manok mga idol, nangyari pa rin. Parang 50-50 pa rin. Kaya na isip ko, anong kulang? Kung sa conditioning naman, nakaintindi naman ako niyan dahil nga ilang beses na ako sumasali sa mga seminar. Tsaka nag-practice din ako sa sarili kong pamamaraan din. Kasi pag doon ka sa seminar kasi, iniisip ko, bakit ipamahagi ko yun? Kung successful naman ako, bakit pamahagi ko yung nalalaman ko? Sa opinion ko lang yun ha. Eh nung gumawa ako ng sarili kong taktika naman, medyo gumanda kaysa doon sa sinusunod ko yung nasa seminar. Kaya huwag kayong mawalan ng pag-asa na magkuhan din kayo, mag-experiment din kayo mga idol. Huwag kayong umasa doon sa mga katanungan, tanong-tanong. Yan ang maipapayo ko sa inyo sa mga baguhang nagsasabong, sana mapulutan nyo doon ang aral. Huwag kayong kumuha ng mga idea doon sa mga kapwa nyo nagsasabong na kung nakikita nyo, nakachinilas lang din. Hindi naman sila nakakutsi. Kasi kung isipin mo kasi, kung sabihin lang lagi lang nananalo, makikita mo naman sa itsura eh. Marunong ka nang mag-psycho eh. So, makikita mo na kuhan din, parang hirap din siya. Hirap nga siya sa sarili niya, ano pa kaya ibabahagi niya sa'yo? Ang ibabahagi niya sa'yo yung success niya eh. Hindi naman niya nabilang yung mga talo niya eh. Ganun yun. Kaya lang kahit anong sabihin natin na mga conditioning dyan na kuan, malito ka na lang yan sa sobrang pick up mo doon sa mga sabong na yung mga mga handler o kaya yung mga owner na pinagtanungan mo. Siyempre yung sabihin nila yung mga taktika nila, pero doon ka magtaka bakit ipamahagi nila yung taktika nila. Kung maganda man taktika nila, takot na ipamahagi yan. Ganun kasimple yun eh. Kaya nga mag-experiment din kayo ng sarili. Huwag kayong umasa doon sa mga katanungan. Yan ang naisip ko dati eh. Kaya ang nangyari, nagsasarili akong kuwan, yung formula. Nagsarili ako niyan. Gumanda naman yung record ko. At saka doon sa pinakadabis mga idol, yung sa lahat ng mga pinipick up ko doon sa mga matatanda na mga pamahiin nila, mayroong isa dyan na hindi ko ini-ignore. Ano yun? Color coding. Kasi maraming katanungan sa sarili ko eh, bakit nagkakaroon pa rin ako ng error sa mga manok ko? Magaling naman ako sa conditioning, magaling naman ako sa mga pointing na yan. Mga manok ko, mga magandang pinagkuhanan ko sa manok ko, bakit ganoon nangyari? Gamitin mo ang color coding. Pero ang gamitin mo color coding, huwag kang umasa doon sa mga pinagtanungan mo rin. Ikaw ang gumawa ng sarili mong coding, hindi yung magtanong-tanong ka. Kasi ang manok, dalawang klase lang ang kulay. May talisay, may puti, o kaya may bangkas dyan o ano dyan, mga white chocolate, mga pula, mga wine red, mga mayahin, mga talisay, o kanawain, ganyan. Pero dalawa lang ang klaseng manok, dalawa lang ang kulay sa manok. Ano po yan? Light at off color. Hirap intindihin no, pero yan ang katotohanan. Kung meron akong puti na manok, ito tip ko sa inyo, meron akong puti na manok na
walang palong. At meron din akong puti na manok na may palong. So, dalawang klase. Puti siya pareho, pero may palong at saka walang palong. Anong pagkakaiba doon? Di ba, palong lang po yung pagkakaiba doon. Hirap intindihin ito, kaya tandaan niyo ito. Ang manok mo na walang palong, yan ang tunay na off color. Pero pag may palong na ang manok mo, magbago ang sitwasyon. Magbago ang sitwasyon dyan. Kumbaga, kung may palong ang manok mo na puti, sabihin mo off color. No. Light color pag may palong. Yan ang experience ko dyan. Kaya yung mga manok ko lahat, dapat may palong. Bakit ganyo? Doble ang ano mo sa may palong eh. Pwede ka maglaro sa off, pwede ka maglaro sa light. Napakahirap intindihin. Pero maniwala na kayo dyan, successful akong ginagamit ko yan. Ang pinakakalaban lang dyan sa mga nangungulay, namamalahibo, color coding, gumamit ng color coding. Pag yan ang maintindihan mo, isipin mo na lang, ang pinakamalas mo dyan, draw. Pag sinundan mo sa laban mo yung draw, yung tabla, or ibinaba yung manok before ang laban mo, may yung sinundan mo na paso, namilay, o kaya umayaw yung kalaban, o kaya may napansin siyang issue doon sa manok niya kaya hindi tinuloy yung manok, so nilabas. Ganun na rin yung sa draw. Yan ang pinakakalaban dyan sa color coding. Maniwala po kayo, kasi experience ko na yan, di lang isa, dalawa, tatlo. Pag nag-draw ang sinundan ko, napakalaking malas na dyan. Kaya sa mga gumagamit ng color coding, kung hindi nyo naintindihan yung sinasabi ko, hindi kayo tunay na gumagamit ng color coding. Pero kung gumagamit kayong color coding, na-experience nyo yan. Totoo po yan. Kaya napakagandang gamitin ang color coding kung naintindihan mo. Pero pag hindi mo maintindihan ang color coding, tanggapin mo ng 50-50 ka. Kung umasa ka naman doon sa palo sa manok mo, yung taktika sa manok mo, sa sariling abilidad sa manok mo, kung umaasa ka dyan, 50-50 ang score mo dyan. 15 panalo, 15 talo. Bayad kanyo. Ang mga manok ngayon halos kahit native ang itsura niyan, magipagsabayan din yan. Kasi may halo na sila na may halo na po sila na mga matataas na dugo yan. Hindi na pure na native yan na hindi gumagalaw. Gumagalaw yan. Kaya nga nasasabi natin na may waga ang sabong eh. Kaya sa experience ko, base sa experience ko, kung makita ko dyan na puti ang manok mo, kaya pula ang manok mo, pula na dilaw ang paa, tapos walang bandera na lumalaban ka rin sa parehong itsura mo. Walang alam sa color coding ang mga yan. Umaasa lang sa fighting style. Pero lalahanin nyo, ang manok may waga yan. Kahit mahina ang klaseng manok, pag yan ang tumama yung huling palo niyan, pwede pang ikamatay yan, pwede pang mananalo yan. Yan po mga idol, yun, may share ko sa inyo yan. Kung may katanungan kayo dyan tungkol sa color coding, marami akong pwedeng ibabahagi sa inyo. Huwag niyo kalimutan na mag-like, mag-subscribe at mag-follow or mag-share kayo mga idol. Marami kayong matutunan pagdating sa color coding. Kasi experience ko talaga mga idol yan. Pag gumamit ka ng color coding, huwag lang urakuno. Yang urakuno na yan, napakalayo sa yan. Napakalayo sa ganyan yung urakuno na yan. Hindi ikaw ang magkakaroon ng ganyan, kung hindi ang kalaban magkakaroon ng ganyan galing sa'yo. Nagbigay sila ng urakuno, nakatsinilas na sila. Sino paniniwalaan mo dyan? Bigyan akong urakuno, nakatsinilas ka, maliban na kung sasakyan mo, sports car. Sabihin ko na ka, successful ka doon sa paggamit mo ng urakuno. Kaya ang ginamit ko ngayon mga idol, color coding, pinakadabis yun kung maintindihan mo. Pero ang hirap intindihin kung hindi mo tulungan sarili mo umintindi niya. Totoo po yan mga idol. Thank you for watching mga idol.